Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood at pinakikinggan ang videong ito. Huwag niyo pong kakalimutan na pindutin ang notification bell. I-share ang videong ito. At huwag kakalimutan mag-subscribe sa channel natin. Samantala, muli ko po kayong inaanyayahan na i-follow ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Ang pagpupuli sa isa sa pinakamahirap na trabaho at gampanin. Ang pulis din ang tungkulin nito ay protektahan ang mga naaapi sa ngalan ng batas. Kaya naman talagang hindi biro ang ganitong uri ng propesyon. Kadalasan kasi may mga misyon din sila na halos mga delikado at tanging nakasaalang-alang ang kaligtasan na nakararami kahit pa itaya ang kanilang sariling buhay. Nilalabanan din nila ang mga tiwali at masamang loob sa lipunan. Pero paano kung ang isang pulis ay na-assign sa tungkuling mahirap ngunit kakaiba? Dahil hindi pala tao ang kanyang lalabanan. Kumusta po kayong lahat? Ako si Bernardo. In short ay Bernard, 34 years old. Isa akong pulis na nakadestino sa Pangasinan ngayon. Sa katunayan, matagal na po akong nakasubaybay sa inyong channel. At talaga namang naaliw ako sa bawat kwento. Ang kwento ko ngayon ay ang mismong karanasan ko nung panahong nadestino pa ako sa isang police station sa bayan ng Mindoro. Hindi ako matatakuting tao at halos lahat ng horror content ay napanood ko na. Pero dahil sa experience kong iyon ang pinakauna at huli na nagbigay sa akin ng kakaiba at nakakatakot na pakiramdam sa buong buhay ko. Yun din yung tipo na akala ko'y wala akong kinatatakutan. Buhay man o patay. Kaya naman hindi ko talaga ito nakakalimutan. Mga bandang kalagitnaan ng February taong 2010, na-assign kaming dalawa ng kasama kong si SPO2 Mary sa isang barangay sa nabanggit na bayan. At doon na nagsimula ang lahat. Ang nagbigay ng assignment na iyon sa amin ay mismong hepe namin sa police station. Nakarating din kasi sa kanya ang report noon na may mga grupo raw umano ng sindikato na naghahasik ng kasamaan sa lugar. Ang sabi pa sa amin ng ilang mga nag-report, marami daw kasing nangyari na hindi maganda sa kanilang lugar. Kagaya ng patayan, nakawa ng bangkay at kahit may masakit na tao, kinukuha raw. Ang hinala nila ay mga sindikato ang may kagagawa noon. Madalas pangaraw na may mga lamang loob ng tao ang random na nakikita sa ilang panig ng baryo. Isa pa raw sa mga malalang ginawa ng sindikato ay ang manguha ng mga batang napapadpad sa tabing gubat o bukirin. Pero kung ako ang tatanungin noon, pwedeng hindi lamang sindikato ang may kagagawan, kung hindi isang serial killer na naglalagi sa kanilang baryo. Hindi ko alam kung ano nga ba talaga ang pakay ng mga masasamang loob na iyon noon sa mga bangkay na nakukuha nila. Pero kung sa bata palagay ko, ibinebenta ang mga organs sa mga mayayaman at banyaga. Sobrang nakapagtataka lamang talaga na pati ang bangkay na o kamamatay pa lamang na pagdidiskitahan ng mga sindikato. Pagkarating namin sa mismong baryo, mga bandang madaling araw na rin nang makapunta kami roon. Nadatna namin ang ilang mga taong nagkakagulo sa gilid ng kalsada at ang matindi pa, sa bungad pa lamang ng mismong baryo ito. Ang sabi sa amin ng ilang residenteng nakausap namin, may nagnakaw daw ng bangkay at sa mismong burol pa ito kinuha.
Ang kwento ng ilan sa mga nakausap namin, nakaidlip sila habang nagbabantay. Hanggang nung pagkagising daw nila, wala na ang patay. Lang tingnan namin ang mismong kabaong, nakakita kami ng mga peraso ng parang balahibo ng pusa na kulay itim. Nakakaintriga kung tutuusin lalo na't wala ring CCTV sa mismong bahay na iyon. Kaya sobrang para sa amin, ang humanap ng sagot ay mahirap. Isa pa, hindi rin kami pwedeng basta-basta kumilos noon hanggat hindi pa confirm o malinaw ang mga nangyayari. Tanging kailangan lamang namin gawin pansamantala noon, mag-imbestiga at mangalap ng samot-saring impormasyon. Pero nung araw mismong iyon, hindi lang pala isa ang nawawalang bangkay kung hindi 3. 2 sa mga bahay na may nakaburol at isa sa punerarya na dinaanan namin noon. Ayon sa mga nagtatrabahong naroon, handa na raw siya ng embalsamuhin ang bangkay na nawala. Pero nang lumabas saglit ang embalsamador dahil tinawag niya ang kanyang kasamahan, pagbalik niya, wala na raw doon ang bangkay. Kagaya rin ng mga nauna naming napuntahan ni Mary noon. May mga nakita rin kami mga bakas na naiwan ng kung sino man ang kumuha sa kanila. Katakataka lamang dahil parang hindi tao ang mismong salarin. Ang naging setup din namin noon since malapit lamang ang baryo sa mismong apartment kung saan kami tumira, araw-araw kami nagpapabalik-balik din noon. Ang tanging kaya lamang talaga naming gawin ay mag-imbestiga ng mag-imbestiga. Chinek din namin ang mga CCTV ng ilang mga kalye sa baryo pero nakapagtataka na wala man lamang kaming nakitang kahina-hinala roon. Normal lamang din ang mga ikinikilos ng mga residente at walang ginagawa kung anong kalokohan. Nakipagtulungan din kami noon sa mga barangay tanod at sa kapitanan ng mismong baryo. Pero kahit sila hindi talaga maipaliwanag ang mga nangyayari. Tsaka naalarma na rin kasi sila dahil nga sunod-sunod na ang mga pagkawala. Subalit sa 5 araw ng aming pag-iimbestiga, mga bandang 7:00 na rin ng gabi noon, naagawi kaming 2 sa isang lugar na parang katabi ng gubat. Doon din ay napatunayan namin ang totoo sa mga salaysay ng nagre-report. Nakakita kami ng mga lamang loob na nasa tingin ko galing sa tao. Kinuha namin iyon para pag-aralan sa autopsy pero nasorpresa kami sa naging resulta. May substance ng hayop o ng tao ang mismong lamang loob na nakuha namin. At nang dahil doon, lalo kaming naguluhan. Pumasok pa nga sa isip ko noon na bitawan na lamang ang mismong kaso at ang assignment na iyon. Sa ilang taon kasi ng pagpupulis ko, ganoon lamang ako nahirapang lumutas at magbigay ng solusyon sa kaso. Dumating din sa punto na gumawa na lamang kami ng rumors tungkol sa mga pangyayari. Isa sa mga naging hinala namin noon na gumagamit ng hayop ang mga sindikato sa pagnanakaw. At ang mga sindikatong iyon, mailap talaga lalo na sa batas. Isa sa mga naisip ko ring solusyon ay magpain ng kunwaring bangkay ng tao. Pero ang totoo, karne iyon ng baboy. Inilagay namin iyon sa isang morgue at naglagay kami ng mga surveillance camera sa paligid. Kaya lamang kahit pa ang tagal na naming nag-oobserba, walang kumuha sa pain. At mukhang alam agad o tukoy ng hinihinala naming suspect na isa lamang itong karne ng hayop at hindi tao. Sa ilang araw din namin pag-oobserba at pag-iimbestiga sa baryong iyon, marami pang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naranasan namin. Kabilang na yung araw na nasa gubat kami para maghanap ng ebidensya. Habang naglalakad kami ng kasama ko para sana bumalik sa tent na itinayo namin, may parang mabilis na tumakbo sa gawing kanan. Nang dahil doon ay agad naming inihanda ang aming mga baril upang self-defense na rin kung sakaling may aatake o susugod sa amin. Pero makalipas lamang ang ilang minuto ng paghihintay, walang nagpakita at wala ring sumugod sa amin noon. Gayunpaman,
Hindi namin inalis ang posibilidad na anytime ay pwedeng makita namin ulit ang kung anong mabilis na tumatakbong iyon. Kaya naman dahil doon, mas naging alerto kami at nag-ingat sa ikinikilos namin. Hindi na nga rin kami nagkamali noon dahil muli naming napansin ang mabilis na pagkilos. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ng kasama ko ang magpaputok ng hawak niyang baril. Kahit pa wala kaming signal sa isa't isa at hindi pa gaanong handa. Subalit kahit ganoon ay wala siyang natabaan ni isa ng pagkakataong ito. Napaisip din siya kung ano nga ba talaga ang nakita naming mabilis na kilos na iyon. Imposible din daw kasing hayop ang tumakbo, lalo na nga't sobrang bilis at halos itim ang figura na aming nakikita. Humingi din siya ng paumanhin sa pagbaril niya ng biglaan. Hindi niya raw iyon sinasadya. Akala niya raw ay papunta sa aming direksyon ang takbo ng nilalang. Kinahapunan, habang masugid kami nag-iimbestigahan sa paligid ng gubat, nakakita kami ng mga bakas ng dugo sa nilalakaran namin. Noong una hindi namin iyon pinansin. Kako baka galing lamang iyon sa isang hayop na sugatan. Pero nang pagtapat namin sa puno, halos mawindang kami at mataranta nang makakita kami ng kamay ng isang putol na kamay ng tao. Maliban doon, nakita rin namin ang ilang piraso ng lamang loob na katabi mismo ng kamay. Agad namin itong ipinagbigay alam sa station at isang araw ang nakalipas, isinailalim ito sa forensic examination. Lahat na nakuha naming specimen sample mula sa kamay ng tao at lamang loob. Nabigla kami sa naging resulta noon dahil hindi tao ang possible na gumawa noon kundi isang DNA ng hayop ang nakita. Nakapagtataka lamang dahil may ganoon palang kabangis na hayop sa gubat na aming pinuntahan. At ang paraan niya ng pagpatay, sobrang brutal na halos wala nang itira sa katawan ng biktima. Hindi ko lamang din lubos maisip na sa ilang araw na pag-iimbestiga namin sa lugar na iyon, hindi pala tao ang pinaghihinalaan naming may kagagawa ng mga pangyayari. Pero kahit ganoon ay hindi ako mapakali dahil paanong pati ang isang bangkay na lamang ng tao at mga nakaburol na pupuntahan pa ng hayop, kukunin para kainin. Tila ang gulo na ng takbo ng pangyayari sa naging investigasyon namin noon. Mula sa sindikato ay biglang naging mabangis na hayop na ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng mga bangkay. Kung tutuusin, maririnig o makikita ng tao kung hayop nga ang may kagagawan. Hindi rin ako naging kumbinsido sa naging resulta ng examination. Kahit pa isa na itong biological method. Tingin ko rin kasi, parang walang ganoong uri ng hayop sa mundo. Dahil doon ay humiling ulit ako sa hepe namin na ipagpatuloy ang ginagawa naming investigasyon sa naturang lugar. Ngunit hindi na siya pumayag. Sa halip raw na pagtuunan namin ng pansin iyon, ipaubayan na lamang daw namin sa ibang ahensya at departamento ang kaso. Hindi na raw kasi gawain ng pulis ang humuli sa isang hayop lamang na nakawala kung saan. Bagamat ang bilis daw ng takbo ng investigasyon, wala na raw kaming magagawa pa kung hindi gawin ang talagang pinakatungkulin namin bilang isang pulis. Isa pa, mabuti na lamang daw at walang buhay na tao ang binibiktima ng hayop. Isa pa, mabuti na lamang daw at walang buhay na tao ang binibiktima ng nasabing hayop. Habang nagpapaliwanag si Hepe sa akin noon, nakatanggap ulit kami ng tawag mula sa mismong barangay hall ng lugar kung saan nangyari ang pagkawala ng mga bangkay ng tao. Ang sabi sa report, 2 bangkay daw muli ang naiulat sa kanila ng mga residente na magkasunod na nawala. Hindi lamang daw iyon dahil bago raw nangyari, may isang hindi kilalang lalaki ang nakita sa labas ng 2 burol. Hinala raw nila na parang may kinalaman ng taong iyon, kung kaya't pagkatapos mabugbog ng lalaki, dinala raw ito sa barangay upang paaminin sa nagawa. Pero ang nakapagtataka, hindi raw ito umiimi kahit pa binugbog na siya ng mga tao. Pagkatapos naming matanggap ang tawag,
Agad kaming pinapunta ng kasama ko sa investigasyon na si SP Automeri sa barangay. Pagkarating namin roon, naabutan namin ang lalaki at ang sama ng tingin niya sa amin. Hanggang sa bigla na lamang siya nagsalita ng sandaling kinakausap ko ang chairman ng barangay. Mali kayo ng inaakala. Hindi tao o hayop nangunguha ng mga bangkay. At lalong hindi rin ako. Ang madiin na sabi ng lalaki sa amin. Kung ganoon, ano? Ang mahinahon pero may diin kong tanong sa kanya. Walang iba kung hindi ang aswang na ebwa. Ang malakas na sabi sa amin ng lalaki. Nagulat kaming lahat sa sinabi niya at nalinawan dahil doon. Bagamat wala siyang eksaktong basihan o ebidensya na ang nilalang ang iyon ng salarin, kumbinsido kaming lahat na nandoon dahil mukhang marami nga talagang alam ang lalaki tungkol sa aswang. Maya-maya pa, bigla ulit siya nagsalita ng malakas at ang sabi niya, hindi daw siya ang dapat na hinuhuli kung hindi ang aswang. Kailangan daw naming gawin iyon habang hindi pa huli ang lahat. Posible din daw kasi na baka mga inosenteng mga buhay na ang kunin ng aswang pag nagkataon. Bukod sa kanyang babala sa amin, sinabi niya rin na naninirahan ng aswang na iyon sa gubat mismo. Sa totoo lamang daw, malaki daw iyon pero sobrang liksi kahit ganoon. Kaya ang araw nagagawa noong makapanguha ng bangkay o mga patay na nakaburol sa mga bahay. Karaniwan daw nangyayari iyon kapag nakatulog na ang mga tao o kahit ang mismong nagbabantay sa burol. Kahit kung iisipin, napaka-imposibleng araw na mangyari iyon dahil sa laki ng aswang. Pero maabilidad at madiskarte raw ang ganoong nilalang. Dahilan nga raw kung bakit hindi yun matsyempohan ng karamihan. Maski nga kami mga pulis, bigong malaman kung sino o ano ang nagnanakaw ng mga bangkay. Kabilang sa mga sinabi niyang impormasyon sa amin noon, ang tunay na dahilan kung bakit sa mga burol at punerarya madalas kumuha ng bangkay ang aswang. Masyado raw kasing malayo ang sementeryo sa lugar at hindi ito mahanap. Ang totoo raw kasi, tipikal na pagkain nito ay ang mga patay na inilibing lamang sa sementeryo. Ang dahilan naman daw kung bakit may ebwa sa lugar na iyon, hindi niya alam. Pero isa raw siyang antingerong pumupuksa sa mga elemento at mga di kanais-nais na nilalang kung kaya't alam niya ang tungkol sa mga uri ng aswang. Sa katunayan nga raw, hindi raw siya taga roon sa barangay. Sumadya lamang siya roon dahil nakarating sa kanya ang balitang may mga nawawalang bangkay sa lugar na iyon. Kagaya raw namin mga pulis, nag-iimbestiga din siya ng ilang araw sa lugar hanggang sa napatunayan niya raw na mismong aswang nga talaga ang may kagagawa ng mga pagkawala. Sa totoo lamang daw ay nakahanda na siya nung araw na iyon para labanan ng aswang, pero nabugbog siya ng mga taong naghinala sa kanya. Kaya lang naman daw siya nasa loob ng mga burol ay para mag-obserba at magtanong sana. Pero sa kanyang pagtatanong, hindi ito naintindihan ng mga taong naroon. Bukod sa mga sinabi niyang impormasyon at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili, siya raw si Apo Estong. Hindi lamang iyon dahil ipinakita niya rin sa amin ang isang kwintas na makapagpapatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Gagamitin niya raw iyon para patayin ang aswang. Hindi na raw kailangan kami mga pulis pa para mapuksa ito. Hiniling niya rin sa amin na pakawalan na siya dahil may gagawin pa siya bago ang paghuli sa aswang. Yun lamang daw at makakatulong na kami para malutas ang problema sa lugar na iyon. Kaya naman kay istorya, pinakawala namin siya. Mukha namang totoo ang sinasabi niya, lalo na nga nang ipinakita niya sa amin ang kwintas. Nakumbinsi talaga kami na isa nga siyang antingero na gustong hulihin ang aswang. Ganun pa man ay parang hindi ako makontento. Pakiramdam ko kasi noon kahit alam na namin ang buong katotohanan at hindi nagampanin ang kagaya namin mga pulis sa mga ganoong bagay,
curious kami kung paanong gagawin ng isang antingero ang ganoong uri ng pagpuksa. Gamit lamang ang kanyang katapangan. Kaya naman bago pa tuluyang makaalis ng barangay hall si Apo Estong, hinarang ko siya at sinabing tutulong ako bilang isang kakampi at hindi bilang isang pulis. Alam kong mali ang gagawin ko dahil hindi na iyon para sa akin. Pero parang may nagsasabi sa puso at isip ko na tulungan ko siya kahit anong mangyari. Tsaka hindi ako yung tipo ng tao na hindi palalampasin ang ganoong pagkakataon. Pakiwari ko rin na hindi lamang dapat mag-imbestiga ang gagawin ko, kung hindi lutasin mismo ang kaso at papanagutin ang may sala. Kahit pa sasama ako kay Apo Estong bilang isang sibilyan at hindi pulis. Pero hindi lamang pala ako ang nagnanais na makatulong kay Apo Estong. Maging ang kasama ko noon sa investigasyon na si SP Otto Mary. Ang sabi pa niya, hindi raw siya papayag na hindi managot ang aswang na ito. At mukhang kailangan din daw namin ang kagaya niya para sa misyong iyon. Pumayag naman si Apo Estong. Ang sabi niya ay magkita raw kaming tatlo sa bungad ng gubat alas 5:30 ng hapon. Kung gusto raw namin ay magdala ng baril, mas maganda lalo't malaki ang aswang na ito. Matatagalan daw kung ang mga armas lamang niya ang gagamitin. Malaking tulong din daw ang pagsama namin at ipinagpapasalamat niya iyon. Hindi na rin muna namin sinabi kay Hepe ang tungkol sa katotohanan. Dahil baka hindi rin naman siya maniwala tungkol doon. At alam din naman namin na sobrang mapanganib ang gagawin namin pagtulong. Pero iyon ang pinakakailangan namin gawin para malutas ang lahat ng pangyayari. Kinahapunan bago pa mag alas 5:30, pumunta na kaming dalawa ng kasama ko sa napagkasundo ang lugar kung saan kami dapat magkikita-kitang tatlo. Ngunit sumapit na ang takdang oras noon ay hindi nagpakita si Apong Estong. Gayunpaman, naghintay pa rin kami ng ilan pang minuto na baka dumating pa siya. Pero pasado alas 6 na ng gabi, ni kahit anino niya ay hindi nagpakita. Nakapagtataka lamang din kasi dahil tama naman ang sinabi niya. Sa bungad ng gubat pero wala siya sa lokasyong iyon. Sa puntong iyon ay nagsimula na kami magduda na baka niloko lamang talaga kami ng antingero para makawala siya. Kaya naman nagsimula na lamang kami maglakad noon pabalik sa aming sasakyan. Subalit hindi pa man kami tuluyang nakakasakay. Nakarinig kami ng malakas na sigaw na humihingi ng tulong mula sa malayo. Dahil doon, agad kaming bumalik sa bungad ng gubat para saklolohan kung sino man ito. At habang tumatakbo kami, naapatid si Mary sa isang bagay na nadaanan niya. Nang tinapatan ko iyon ng flashlight, nakita namin na hindi lamang pala iyon basta bagay dahil bag ito mismo. Nang sinuri ko kung ano ang laman ng mismong bag, tumambad sa akin ang mga bote ng langis, mga piraso ng maliliit na buto ng hayop, balisong at isang wallet. Ngunit sa tabi ng bag ay meron ding isang malaking itak. At nang tingnan ko rin yung mismong wallet, nakumpirma namin na mga gamit na iyon ay kay Apong Estong. At mukhang yung narinig naming boses ay sa kanya. Napagtanto rin naming dalawa na para namang hindi kami niloko ng antingero. Bagkus ay mukhang nauna siyang dumating sa amin at mukhang pagdating niya ay inatake siya ng aswang na walang kamalay-malay. Kaya naman inihanda namin ang mga baril at ang aming sarili ng mga oras na iyon. Marahan kami naglakad sa gubat na magkasama para hanapin si Apong Estong. Habang dahan-dahan namin ginagalugad ang bawat sulok ng gubat, pumukaw sa atensyon namin noon ang isang makinang na bagay mula sa di kalayuan. Nung nilapitan namin iyon ay nagkaroon kami ng ideya kung saan namin makikita ang antingero. Dahil ang bagay na iyon mismo ay ang kwintas na ipinakita niya sa amin. Subalit maliban sa kwintas, mas naging madali para sa amin na mahanap siya dahil nung inilawan ko ng flashlight ang dinadaanan namin, nakakita kami ng mga bakas ng paa at malalaki ito
na parang hindi paa ng tao. Pasok sa deskripsyon ng aswang na sinasabi sa amin ni Apo Estong. Malaking nilalang, ngunit maliksi. Sinundan namin kung saan papunta ang bakas habang hawak ang mga baril namin. Sa pagbabakas sakali na rin na makita namin si Apong Estong sa dulo noon. Nagdarasal din kami na sana iligtas siya at hindi napapahamak. Medyo malayo na rin ang narating ng bakas at pahirapan pa dahil sobrang dilim sa gubat. Gayunpaman, lakas loob pa rin naming sinundan iyon para lamang mailigtas ang antingero. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang dulo ng bakas. Nakita namin doon ang lalaki na kayuko at parang nawala ng malay. Nakagapos din ang mga kamay at paa niya. At sa tingin namin, ang antingero ito. Subalit nung nilapitan namin at kinakalagan ito, laking gulat namin dahil hindi pala iyon si Apo Estong. Gayunpaman ay kinalagan pa rin namin ang lalaking nakatali. At habang ginagawa namin iyon ay nakarinig kami ng malakas na huni ng hayop pero malahalimaw ang tunog. Kaya naman inalerto din namin ang sarili namin ng mga oras na iyon. Sa tingin din kasi namin, yun na mismo ang aswang na tinutukoy ni Apo Estong. Ilang sandali lamang ay nakarinig din kami ng mga mabibigat na yabag ng paa mula sa likuran namin. Sa hindi inaasahan ay laking gulat ko na makita ng dalawang mata ko ang isang nilalang na napapalibutan ng balahibo ang katawan. Matalas ang kuko, may mahabang pangil at may malahalimaw na mukha. Sobrang laki din ito na halos kasing laki ng malaking puno. Mukha rin itong kapre na parang may pagkaunggoy ang hubog ng katawan. Ngunit mas ikinagulat namin na makita namin naglalakad sa tabi ng nilalang si Apo Estong. Tumatawa pa ito na para bang walang nangyari sa kanyang masama. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya, ang dali daw naming utuin at maniwala sa kanyang kwento. Paano nga raw ba naman magkakasya ang ganoong kalaking nilalang sa loob ng bahay para makakuha ng pagkain? Dahil wala naman talagang kukuha noon kung hindi si Apo Estong lang. Lahat ng sinabi din daw niya na totoo, kalahati daw doon ay pawang kasinungalingan. Para kami pinagsakluban ng langit nang marinig namin ang revelasyon ni Apo Estong sa amin. Mga ilang saglit lamang din na nagkamalay na ang lalaking kinakalaga namin kanina. Hanggang sa itinuro ito ni Apo Estong sabay sabing, ang lalaki daw na iyon ang punot dulo ng paghihirap niya. Malas lang din daw namin dahil 3 kaming mamamatay sa mga kamay ng alaga niyang aswang na ebwa. Sa sobrang galit ko noon ay hindi ako nakapagpigil at pinagbabaril ko agad si Apo Estong, maging ang alaga niyang aswang. Ngunit tila parang hindi sila tinatablan. At sa kasamang palad pa nga noon, hinawi ng higanteng aswang si Mary kung kaya tumilapon ito at nawala ng malay. Mas lalo ako nagalit noon nang dahil sa ginawa nito. Kaya naman mas lalo ako nagpaputok na maraming beses sa mga kalaban kahit pa hindi ko talaga sila matamaan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Maya-maya pa iwinasiwas ng aswang ang kamay niya at ako ang natamaan. Tumilapon ako sa puno at kamuntik nang mabagok ang ulo ko. Mabuti na lamang at nakakapit ako sa may sanga. Sobrang laki at ang lakas din talaga ng nilalang na iyon kaya tila parang imposible sa akin na mapabagsak siya. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Kinuha ng halimaw na aswang ang kasama kong walang malay. Sa pagkakataong ito, naiinis ako sa aking sarili dahil wala man lamang akong nagawa noon para matalo ang aswang. Naiinis din ako dahil ang bilis kong ibinigay ang tiwala ko. Wala akong kaide-ideya na kapahamakan na magiging kapalit noon. At ang masakla pa, nalalagay na sa alanganin ng buhay ng kasama kong pulis. Pero kahit ganoon ay umisip pa rin ako ng paraan bago mahuli ang lahat. Hindi ko talaga lubos maisip kung ano ang gagawin ko.
Maingat at patuloy ko na lamang din na pinagbabaril ang aswang dahil hawak nga niya ang kasama ko. Maya-maya pa habang nagkakarga ako ng bala sa magazine, biglang lumapit sa akin yung lalaking kinakalaga namin noon. Sabay isinuot niya sa palad o braso ko ang porselas na kumikinang. Ang sabi niya, gamitin ko raw iyon para matamaan ko ang aswang. Isa din pala siyang antingero kagaya ni Apo Estong, pero hindi raw siya masama kagaya ng kalaban namin. Sa katunayan, kapatid niya nga rin daw si Apo Estong at parehas sila magkasama noon. At bukod doon ay wala siyang ikinuwento pa sa akin. Pero ang sabi niya, dahil daw nakasuot na sa akin ang porselas, matatapos na ang kasamaan ng kanyang kapatid. At ang sabi niya, asintahin ko lang din daw ang gawing tenga ng aswang. Nagtiwala ako sa sinabi niya at ginawa ko ito ng buong pag-iingat. Hanggang natamaan ko nga ang aking inaasinta. Biglang napaupo at nagwala ang halimaw na aswang. Ngunit mapalad na nakawala agad sa kamay niya ang kasama ko. Mabuti na lamang din talaga at sa malambot na damo siya bumagsak. Sa mga sumunod na nangyari, pagkatapos magwala ng higanting aswang ay bigla na lamang itong napahiga hanggang sa mamatay. Samantala si Apo Estong naman ay sinubukan pang tumakas pero nahabol din siya at walang ano-ano'y sinaksak ito ng mismong kapatid niya. Mga ilang sandali lamang din ay nagkamalay na si SP Automeri. Kinabahan din ako noon dahil akala ko'y naging malubha ang naging lagay niya matapos siyang tumilapon at nawala ng malay. Mabuti na lamang talaga at nagising siya. Pagkagising niya rin ay niyakap niya ako at humingi ng tawad sa akin dahil hindi niya raw ako nagawang tulungan. Pero ang sabi ko naman sa kanya, ang talagang tumulong sa amin ay ang kapatid mismo ni Apo Estong. Pagkatapos ng medyo mahirap at delikadong pakikipaglabang ito, nagdesisyon na kaming umuwi ni SP Automeri. Ngunit bago kami makauwi, nakapag-usap pa kami ng kapatid mismo ni Apo Estong hanggang ipinakilala niya ang sarili niya sa amin. Siya raw si Mando, ang nakababatang kapatid ni Apo Estong. Nagpasalamat din siya sa amin dahil kung hindi raw kami dumating doon, baka natapos na rin daw ang buhay niya. Makalipas ang 1 linggo mula nang mangyari iyon, naging mapayapa na ang barangay na pinanggalingan namin. Wala na ring napaulat na mga nawawalang bangkay simula noon. Kahit papaano'y nabigyan din namin ng hustisya ang lahat ng naroroon. Ngunit sa tulong na rin ng kapatid ni Apo Estong na si Mang Mando. Ngunit bagamat ganoon, dahil ang batas ay batas, kailangan niya panagutan ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang kapatid. Pumayag na rin naman siya dahil hindi rin niya nagustuhan ang ginawa niya. Kaya naman makalipas ang 1 pang linggo, nagtungo siya sa himpilan namin para kusang sumuko. Sa kasalukuyan, isa pa rin akong pulis pero tumaas na ang ranggo ko at naging colonel na dahil sa isang misyon na pinabilangan ko. Sa kasalukuyan din, ang dating kasama ko noon sa investigasyon at sa pakikipaglaban sa aswang na si SP Automeri, kinakasama ko na ngayon sa buhay. Mahabang istorya kung paano kami nagkamabutihan at nauwi sa pagiging mag-asawa. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aming alaala ang pangyayari na siyang naganap sa hindi namin inaasahang pagkakataon. Hindi namin ito malilimutan sa buhay namin kailanman. Ito lamang po ang may babahagi ko kay istorya. Maraming salamat po at more power po sa inyo at pagpalain po kayo ng may kapal. Lubos na gumagalang, Bernard. Tunay nga na hindi natin dapat madaliin ang pagtitiwala ng lubos sa tao. Lalo na kung hindi pa natin ito lubos na kilala. Mas mainam din na humingi tayo ng gabay mula sa Diyos upang malaman natin ang dapat nating gawin sa ganoong uri ng sitwasyon. Mahirap din kasi kung sa huli pa natin malaman ang totoo, kung kailan huli na ang lahat at nariyan na ang kapahamakan.
Isang patunay ang kwento ng karanasan ng ating sender ngayon na si Bernard. Naway hindi lamang kayo kinilabutan o natakot sa kanyang kwento, kung hindi sana may nagsilbing aral ito sa inyo.